tagapagligtas. Yun nga. Sa bayan ng Bethlehem. Bakit sa bayan ng Bethlehem? Kasi noon, nagkaroon ng anunsyo yung isang tinatawag na emperor, si Aurelian, na magpatala ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. At nahigpit ko ang parusa sa mga mga pagkakatala. Nalalaman naman natin na ang kanilang naparusahan, pag hindi pinukulo, pinapako sa krus. Kaya yun ang nangyari, no? Si Jesus Christ, naging tinatawag na Filibustero, kumbaga sa El Filibusterismo sa Rizal story. Naging si Filibustero, si Jesus Christ, nakalaban niya ang reliyon at ang nakalaban niya ang reliyon at pati na ang simbahan. Yun ang nangyari sa panahon na yun. Nung dumating si Jesus, ang mga Hudyo ay naghihintay ng kanilang Mesiyas. Nasusulat kasi. Pero hindi lang ang mga Israelita ang naghihintay ng Mesiyas nila, kundi mismo si Satanas. Kasi ayaw niyang mabuhay si Jesus Christ dahil makahatulan siya. So, nangyari nga na nung mapaglaalangan si si Haring Herodes ng mga pantas na dumalaw kay Jesus sa isang bahay. Naggalit si Herodes, pinagpapatay ang mga kabataang simula sa 2 taon pababa. Kita mo ang lupit ng Herodes, di ba? Para mabantayan lang yung magiging tao ng Kristo. Pinatay niya ang napakaraming mga Hudyo, na batang Hudyo na walang kalaban-laban. Parehas din sa panahon ng istorya ni Moises, na si Moises ay kumbaga nakaano lang siya na paano sa ilog sapagkat ng order din na patayin ang mga bata kasi dumadami masyado ang mga Israelita sa Egypto. Iniutos na patayin ang mga bata. So napakarami ng mga kalamidad na dumating sa mga Israeli. Hindi mo masisisi na ngayon huling panahon na sila paglaban na nila kanilang sarili. Sapagkat sa kanilang pagsunod sa kautusan, naging matalino sila sapagkat ibinigay ang mga aklat, ibinigay ang mga kasulatan na bawang pampatalino, pampalakas at pampaasenso. Ano-ano yan? Ang Book of Proverbs o Kawikaan, ang Book of Psalms, mga awit. Napakaraming book na binigay upang sila ay maging matatalino. At nangyari nga ngayon, nakita nyo, ang mga Israelita na ang tinatawag na matalino sa mundo. Actually, sila ang may-ari, sila ang may pagawa ng mga aeroplano, yung mga fighter jet, yung F-15, F-16, yung Falcon, Tomcat, at yung Harrier, at pati na yung Daniel Douglas na mga aircraft, yung mga Hercules. Puro sila element po yan. At lahat, Patriot, Arrow, missile, binibili lang ng government ng Amerika yan. Bali naka-infiltrate sila sa lahat ng sangay, sa lahat ng sektor ng Amerika. Naka-entrend sila kahit sa Europe, yung mga mega factory, affiliated sila dyan. Sila ang unang nakapagpagawa ng mga magiging sasakyan, yung mga Ford, at mga klase ng mga product. Tayo, matagal na tayong gumagamit ng mga product ng mga Jew. Kung kayo alam nyo, ang Procter & Gamble, mga Jewish company po yan. Yung Ford, Jewish company yan. At marami pa.
yung may-ari ng tinatawag na McDonald's, budyo rin yan. At sino pa? Ano pa? Kung ano pa nang iisipin ko na sikat na company, isa pong Jew yan. Sapagkat naging matatalino nga sila. Yan ang dala ng Old Testament na isinulat ng mga propeta para sa kanila. Tayo, paano naman tayo naging Kristiyano? Yan ang tanong. Bakit naasabi tayo sa istorya ng Israel? Sapagkat ang pangako ay sa mga Israelita lamang. Kaya pinangaral ang kasulatan sa mga Israelita at pumili ng 12 apostol Israelita. Wala itong mga papa. Opo. Yan. At wala rin itong pastor. Yan. At paano tayo nagkaroon ng mga pastor, mga institusyon ng mga pastor? Mag-aaral ka ng college, pastor. Kaya nga ibabalik ko sa aking entrada, ang pastor ay isang kaloob ng Jesus nung siya ay umakyat sa langit. Kung paano binigyan ng kaloob ang mga apostol, ganoon din binigyan ng kaloob ang mga evangelista, ganoon din ang mga propeta, pastor, yan pang-apat pa nga ang pastor, at bago pa ang mga guro. Guro ng kasulatan ng spiritual na kasulatan. Yan. Hindi yung guro sa teacher, sa high school, yung guro ka na yan, katulad ng mga yan, hindi guro ganyan. So, ayun, may 2 institusyon talaga na binigay ang Panginoon na ginawa, in-appoint si Pablo nung sila yung pumanaw na, pumunta na sa langit. Si Pablo ay nag-appoint ng bishop at diakono. 2 po yan. Yung bishop na yan, nasasakop niyan. Ayaw sa kaloob ng Panginoon kung maaabot niya. Masasakop niya pati apostolship. Bakit pati apostolship masasakop ng isang bishop? Kasi nga kaloob ng Panginoon, ang apostol, nakakakita ka ng panaginip, nakakakita ka ng vision, meron kang kinakausap ka ng anghel ng harapan. Yan ang mga report, yan ang mga sign ay sa bishop. Kung meron man sa inyo nakakaalam na magtaong ganito sa isang simbahan, abay nasa bishop po ang kanyang kaloob. Nagpapagaling naman sakit at gumagawa ng mga miracle o kababalaghan. At nakakabasa ng mga mangyayari, nakakausap at naririnig niya ang boses sa Diyos. Yan po ang isang bishop. So ang isang bishop, normal lang na mag-advise ng tungkol sa kaharian ng Diyos at kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat yun po ang mga requirement. Yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa diakono. Yan po yung sinabi sa unang Timoteo sa talatang 2. Ang diakono naman ay naglilingkod din sa Diyos. Gumagawa, tumutulong sa mga gawain sa Diyos. Meron din itong gift ng pagpapagaling. Meron din siyang kakayahan o gift ng Lord na makakita ng mga vision at panaginip. Yan ang mga capacity ng deacons. Sapagkat ina-anoint yan ng church sa paglilingkod para sa kakabuo o kakalakas ng spiritual ng isang mananampalataya upang maihandog na banal ang mga nais sumunod sa Diyos. Kaya ngayon ginawang institution, ginawang eskwelahan, pastor na lahat. Hindi po ganyan. Ang pastor kaloob lang yan ng isang diakono o bishop. Kasi ang ibig sabihin sa pastor, nagpapakain ka. Parang kumbaga sa nagtupa ka, na ginagay po ang tupa. Yun po ang trabaho. So ang bishop, maging deacon, kayang gawin yan. Dahil kaloob nga ng Panginoon yan. Yan po ang nasusulat sa Biblia. Walang tinawag na pastor sa Biblia. Kung may pastor man, ibig sabihin diakono yan at bishop. Ngayon, bilang isang
diakono. Ako po ay magtuturo sa inyo sa isang bagay tungkol sa Panginoon. Uunahin ko muna ang propesiya sapagat mahalaga ngayong malaman ng bawat isa ang propesiya dahil ang panahon ay maikli na para dito sa propesiya to. Ano tong propesiya na napakahalaga na darating ngayon? Very common. Actually, sinasabi ko ito September pa. Pero, hindi na ako nakisabay sa mga kaguluhan ng mga celebration. Sapagat walang tumpak sa mga pinagkakapalahan ng Pilipino ng mga celebration. Sabihin ko kung bakit. Kasi si Jesus, ipinanganak, October. Bakit October? Kasi ang mga kaganapan ni Jesus Cristo ay isang mga piyesta ng mga Israeli. October, ang piyesta ng Israeli ng Tabernacle. Diyan nagsasayawan sila dahil yung pinag-gingili nila, pinagpiesta nila ang Feast of Tabernacle o Tabernakulo ni Moises, yung ginawa ni Moises. Ganyan po yan. At sa panahon ngayon ng October, ang damo nagsisimulang tumubo. Kasi hindi nagyayelo at hindi rin mainit. Kumbaga parang amihan, mahangin, malamig. Pero hindi nagyayelo. Kaya ang mga damo mabilis tumubo at ang mga nagsusuga sa mga hayop, pagdamag nilang pinapakain ang mga tupa. Yan. Kaya October, hanggang gabi, nagpapasuga sila ng mga kambing at sheep. Sheep. Ayun. Bakit naman kailangan silang magpakain, magdamag? Kasi nga nung inanunsyo ng anghel sa mga pastor, sa gabi sinabi sa kanila na ang Mesiyas na hinihintay nila ay ipinanganak na. Gabi nga dahil nagpapakain sila ng tupa, kahit gabi na hindi na pwedeng gawin pagdating ng Disyembre kasi nagyayelo na, malamig na. Ang galing po matagal po sa emergency, alam ko yan. Malamig na sa gabi, hindi ka makakatagal sa labas. Pero po, kaya hinahanda na nila ang kanilang mga pastor para magkaroon ng tinatawag na hibernation. Yun na pakakainin sa mga kawan, sa lulog, at saman. Hindi na sila mapakainin. Hindi na sa labas kasi nagyayelo po sa Israel. At ang mga party December na yan, ang laging po na 0 centigrade. Hanggang negative. Negative po na nagyayelo. Kaya yung ating sineselebrate, hindi ko lang ginulo ang mga celebration ng Pilipino. Para malupas na yan. Ayaw ko naman maging Pilipino. Ako yung sumusunod lamang sa Panginoon. At Panginoon na pangalan sa inyo. Hindi ko na ako ang ano. Ako yung isang ano lamang. May kaloob na magpahayag ng nais sa Diyos. Ayun. At ipinanganak nga si Jesus saan? Sa Bethlehem. Bakit sa Bethlehem? Nakatira sila sa Galilee. Napakalayong bayan. Sa Nazareth. Napakalayo nun. 150 kilometer away from Bethlehem. Ito po ang istorya. Papaliwanag ko sa inyo. Nang nag-anunsyo nga ito si Aurelius o Tiberius ng pagpapadala, ang unang pagpapadala sa buong mundo, sa isayan. At ang lahat ng hindi magpapadala ay magpumunta o magpupulong. Kaya lahat sila tumatalima. Dahil sa layo ng lugar ng tinatawag na Jerusalem, doon magpaitatala, napilitan bumiyayan si Mary at si Joseph sakay ng isang asto. Napakabagal ng asto kumpara sa mga motor ngayon na 100 kilometer tumatakbo yan. So yung 150, mga isang oras at kalahati. Kung maglalakad ka ng isang oras kalahati,
delikado. Di ba? Pero, ang nalakad ni Mary, 150 kilometer kasakay ng asto. Kaya inabutan siya ng panganganak sa Bethlehem. Ayan, gusto ko nalaman yung istorya. Marami sa atin nag-celebrate, hindi alam ang istorya. Sabsabog daw. Hindi mahirap sila Mary. Dahil nga, meron tinatawag na Feast of Tabernacle. Walang masinungan sila. Dahil puno ang bawat kumbaga mga puno. Wala kang sisilungang mga kumbaga sa ngayon, hotel. Wala. Puno. Kaya napilitan sila tanggapin kahit sabsaba ng in-offer sa kanila. Yun po ang istorya. Hindi puno po si Mary at si Joseph na parang kinakawawa natin ang ating Panginoon. Kaya doon sa mga tao na nag-aakala na si Jesus ay isang pulubi o si Maria, nagkakamali kayo. Inabot lang sa travel dahil buntis nga si Mary. Ganun kahirap na pasakit si Mary upang tumalima sa Diyos Ama, sa utos sa Kanya, sa pagsunod, sa paggagabay sa Kristo na isinsila. Yun ang kahalagahan ito. Dito nagsimula ito. Yan. At ganun nga, at bumalik sila pagkatapos. At pumunta sila sa Jerusalem at bumalik ulit sila. Balik 200 kilometers sa pagbalik nila. O imagine nyo gano'ng kahirap ang ginagawa ng mga magulang ni Jesus. Pero consider nila ang sarili nila na alipin pa rin ng Diyos. Sino sa atin ang alipin ng Diyos? Meron ba? Natulungan sa inyo. So may video akong naibigay sa inyo na kasaysayan. Ayun, dadaan po tayo. 700 years ago, sila kay Isaiah na si Jesus ay magiging tao. makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos tungkol sa langit. Mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel, at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." At wala ring sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel, "Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.
Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuloy, at kinatuwiran mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalatang higit sa ibinigay niya sa mga kasama. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Magdalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklopin mo ang mga ito tulad ng isang balaban at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusuko niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. At ganun nga ang nangyari. Ating binasa sa Biblia, medyo mahina ang ating sound system. At kaya atin na lang i-repaso ay gagawin nating istoryang ating pag-uusapan. Sabi dito, noong una nang-usap ang Diyos sa mga ninuno natin. Sinong natin? Kasama ka ba dito? Kasama ba ako? Ito po ay mga Israelita. Aklat po ng Hebreo ang ating binabasa. Sa iba't ibang panahon, sa paraan at pamamagitan ng mga propeta. Ngunit itong sa huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus Christ. Di ba, ano ba yan? Very profound. Anong tawag yung very profound? Sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanglibutan. Take note, sa pamamagitan ni Jesus, nilikha ang sanglibutan. Sino bang nagusto? Kapit-bahay niyo? Kapit-bahay niyo ba ito? Kasi ngayon, pati pangalang Jesus. Actually, Yahshua yan sa Hebrew. Dahil naisalin sa Grego na Yahshua, pinanggap na rin ating mga Pilipino dahil galing tayo sa Latin, yung salita ng Latin, ng mga Romans. Hindi natin naman na yan sa Grego na I-A-S-O-S, pero nung dumating si Jesus Christ sa Roma pronunciation, naging Jesus or actually Jesus. Sa atin naman Tagalog, Pilipino, Jesus. So yun po ang translation niya. Pero ang original na word na pangalan ng Panginoon, Yahshua Al-Masih o Jesus Christ. Yan. Meron po yan. Sabi dito, sa kanya salamat. Kunin mo. Tingnan nyo ako hindi nangihingi pero may magagandang kalooban dito na.
mga tinatawag ng Diyos na mabuting kalooban. At salamat. Hindi po ako nangihingi baka katulad ng iba kinakalakal ang salita ng Diyos. Ako hindi po. Ako yung seaman. At marami na itutulong po ninyan. Ang mga itutulong nyo, itutulong kami sa iba yan. Ganun yan. Ito po. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Imagine mo ang bigat ng pinaka-direction dito, ang directive ng pinaka-sentence. Very sensible. Kung ano ang Diyos, ay ganun din daw siya. Ayan, sa Diyos. Ayun, medyo malalim itong sinasabi nito, i-detalye natin yan para maunawaan natin. Kasi parang karne yan na solid. Pag hindi mo sinaksak lang basta-basta sa espiritu mo, hindi mo yan mag-digest. Kaya dadahan-dahanin natin. At kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa buong mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Yan. Sapagkat yung Jesus nung hinahayag na darating ang kanyang kategorya dahil wala pa sa pangalan ay salita. Salita ng Diyos. Yun ang kanyang identity. Sapagkat ang Diyos ay walang pangalan. Ang Diyos, Diyos. Yan. At tapos na tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos sa langit. Paano mo maintindihan to? Siya Diyos, nagawa ng mga lahat ng bagay, tapos matapos ng justify o ma-carried out ang kanyang mission sa earth, umupo sa kanan ng Diyos sa dalawa ng Diyos. Sa ganyan na Biblia, mahirap yung intindihan. Ngayon, atin pong uunayin to. Itong libro uuro na to. At pag naintindihan nyo to, maintindihan nyo na lahat ang aklat ng Biblia. Yan po. Dito tayo ngayon. Nung lalangin ng tao, ng Diyos ang tao, ganito po ang sabi. Sinabi po yan sa aklat ng Genesis. Diyan po nagsimula ang lahat ng sa kanilang paglalalang. Sa Genesis 1:26, ganito po ang nasulat. Lalangin natin, nag-uusap ang Diyos. Nagkausap ang Diyos. At sinabi ng Diyos, ito. Kasi gusto ko malaman nyo na ang Genesis na isulat sa salitang Hebrew. At ang pagkakasulat doon, ang sabi ay Elohim. Yun ang salita ng Diyos doon kung ita-translate ninyo sa Hebrew o Hebrew word. Ang ibig sabihin ay Elohim. At ang meaning ng Elohim ay singular form. Kumbaga sabi, ito, cellphone, singular form but plural in meaning. Yun yung sabihin ng Elohim din. Tungkol sa deities. Singular form but pertaining into many kind of God. Yun ang ibig sabihin ng Elohim. Pero pag translate mo sa isang salita tungkol sa tinatawag na deity, God. Kaya nga lang, big letter. Kasi may God po na small letter. Ganun po yan. Kung natindihan nyo na, ang salitang translation ay Elohim. Yung L, ibig sabihin yun, ang pronunciation yun ng God. L. Kaya El Shaddai, El Gamkana, El Adonai. Sa Muslim, iba naman. Sa kanila, Al. Al na ang nasisimula, Al. Sa Hebrew, El. So, ganun po. So, ating babasahin. Sa panahon ng creation, nung nag-create ang Diyos ng
ng tinatawag na human, yung first human na nilikha niya. Sa Genesis 1:26, ito, mapatayin natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Take note, sabi niya, lalangin natin. So may kasama siyang naglalalang. Sino kasama niya? Kasama niya ba si Lucifer? si Lucifer, kasama niya nung naglalang? Yan ang mga tanong, inuuna ko na sa inyo. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating ways. Magkaroon siya ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, mga ibon, sa tapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat umuusad, at nagsisisad sa ibabaw ng kalupaan. At nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Larawan ng at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Imagine ninyo. Napakalalim ng bagay na to. Ito ang ating pag-uusapan. At sa kapag naintindihan nyo ito, naintindihan nyo rin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo ang best example para ipaliwanag ang Diyos. Yan ang maganda. Ito. Walang ibang pinaka-best na example para may paliwanag ang Diyos, kundi ang bawat tao, dahil sinasabi ng Biblia na tayo ay kalarawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na babae at lalaki. Tatlong, babae at lalaki. Walang yung tinatawag na ano ngayon, na-explain na ngayon na parang rainbow o ano nyo na yun, kung ano yun, di ba? Mga trans. Walang ganun ayon sa creation. At ang rainbow hindi niya pwedeng gamitin kasi yan ang katunayan na tayo nagkinunaw ng Diyos ng isang panahon ang mga tao at naawa rin siya. At sa katunayan, naggawa ka ng rainbow na tuwing makikita ng tao, alalahanin nila na ginunaw minsan ng Diyos ang sangkatauhan. Yan ang babala pag nakakita ko ng rainbow na gugunawin nila ng Diyos ang mga tao. Yan. Hindi yan na pinatawag na design para sa mga isang grupo. Hindi po yan. Yan po tadhana ng Diyos sa mga tao. Tupan sa madaling sabi. Yan. Ayun, pupunta na tayo sa pagpapaliwanag kung bakit ang tao ang naging pinaka-the best example para makilala natin ang Diyos. Dahil ang tao, sinasabi na tayo ay may tatlong bahagi. Na ang isip natin, ang siyang ating espiritu, at ang kaluluwa natin ay nasa sentro, at siyang nagiging emosyon. Malungkot ka man, masaya ka man, nahuhotsa ka man, nalulunli ka, anumang bagay na nararamdaman na isang emosyon, yan po ang kaluluwa natin. Yan. Nagre-react lang ang neurotransmitters natin, o tinatawag na heart. Kasi pag naging masaya ka, ano mangyayari? Bubomba na mabilis ang mga heartbeat mo. Akala mo, ang masaya puso mo. Hindi, ang masaya ang kaluluwa mo. Ay apektado lamang ang iyong katawan. Yan, magsisirculate ang dugo mo ng maayos. At pag nasobrahan ka, tugo ka. Bakit? Eh kung may antapresyon ka, tapos sa sobrang saya mo, puputok ang mga ugat mo. Kaya, yan, kailangan, balance lang yan. Yan. Sapagkat ang mga nasa Diyos, ang kaluluwa niyan masaya. Kaya, hindi na kaya ipaliwanag. Yun talaga ang Diyos sa pag-ibig. Kagalakan ng dating. Hindi mahirap ipaliwanag. It's hard to explain. But, only thing that you can,
you can experience it. You can experience. Pero, kailangan may experience mo para may paliwanag to. So, ganun yan. So, ang tao, may kaluluwa. Yan nga. Interconnected, naka-spread out dyan sa ating buo, naka-laid out sa buong tinatawag na bones and marrow at sa mga lipid natin. Ang spirit naman natin, nasa head. Ang mind natin, yan ang spirit natin. At nakakonekta yan sa spinal cord. Nakakaalam ng kung ano nangyayari. Pero ang mind ay diwa lang yan, isip. Pero ang soul, yan naman ay feelings. Kaya, bantayan nyo, watch out sa mga songs na normally, lalo sa mga kabataan, mga popular, mga love songs, yan, na-attract sila, yung souls nila madaling ma-attract yan. At dahil sa ang kanilang mga flesh ay very active, nagsasama yan, kita mo. Napapahamak sila dahil ang kanilang mind walang alam sa tama. Bali, ang kanilang souls ang nagdidikta sa kanilang mind. May kanta nga sa panahon ko, may kanta katulad ng ewan ko ba kung bakit type kita. So, ang heart walang isip, damdamin yan mind. Para kung anong gusto niyan, according sa flesh, susunod yan doon, hindi nag-iisip yan. Kasi, sinusunod yan, yung tinatawag na passion ng flesh, carried away siya. Pero ang isang nasa Diyos na kabataan, nakatanim dyan ang salita ng Diyos. Yan. Kaya may naggagay dyan, may nagtitigta. Tumatawag yan sa Diyos bago mangyari ang kapahamakan. Hindi na didigtahan yan, tinatawag na desire. Tumawag ang malaman ng mga kabataan kung ano ang Word of God. Kasi ito ang pinaka-guidance. Mahalaga pa sa isang magulang ang Word of God. Dahil minsan ang mga magulang, hindi nila alam ang Word of God. Patuloy tayo. So may dalawa na akong pinigay. Yung isip at yung tinatawag na damdamin. Yan, pag malungkot ka, delikado yan. Kasi ang puso, yung physical na puso, hindi na ang bomba. Yung pumping yan, yung circulation yan sa blood vessels mo. Hindi niya mapupuntahan yung mga orifice, yung maliliit na mga blood vessels. Ang mangyayari yan, magkakaroon ng mga arthritis yan. Yan. Hindi rin maganda ang isang nalulungkot. Kaya ang dala ng Diyos sa puso ng isang tao ay kagalakan. Kaya ang kagalakan is the best medicine. Kasi magsisirculate ng tama ang dugo mo. Yung mga stress, lalo sa panahon ngayon, yan. Stress ka, ang puso mo, dinuwin pa. Hindi nagpapap. Ang mangyayari, puputok yan. Pala pa ng mga ano ngayon, mga pathogens, yung mga chemicals na mga ingredients. Yan. Kaya maiksi na lang ang buhay ng tao. O, itutuloy natin. Ano pa ang kaluluwa? Ano pa ang soul? Yan. So, souls natin naka-include yan sa lahat ng ano natin. Tinatawag na soul. Pag masaya ang souls mo, ang tinatawag na bone marrow na siyang nagpo-produce ng hemoglobin o yung red and white blood cells ay magpo-produce ng marami yan. Pag tinatawag na mag-generate ng healthy hemoglobins. At pag healthy hemoglobins mo, magkakaroon ka ng healthy antibodies. Oh, sino ang nagpapasaya ng soul? Ang God, ang Word of God. Kaya mahalaga ang Word of God. Kaya ako nandito. Kung matutulog lang ako sa bahay, baka ma-arthritis lang ako. Lumala lang ang tinatawag na mabilis kong pagkano. Maganda pa sa akin, total retired na ako. Ang nalalaman ko sa Panginoon ay maipahayag sa mga tao. Yan. At
mind you, mga nakikinig. Hindi ako nagdadala ng religion dito Kapag ang religion ko si Jesus Christ lang. Jesus lang ang sentro. Kung ano man yung mga pinagdadampot nila sa Bible, dinampot lang nila yun. Pwede rin damputin ng kahit sino doon. Kahit sino, walang may-ari nun. Nagkakaroon ng tinatawag na tawag royalty doon sa pangalan kasi pinaparehis niya sa sect. Tandaan niyo, may-ari ng mundong ko si Jesus Christ. Hindi ang sect. Yung registration ng mga kung ano-anong nilirate. Tungkol lang yun sa mga business. Pagdating sa salita ng Diyos, si Jesus ang may-ari nito. Hindi, ang Espiritu Santo ang isang nagpapangasiwa nito. Yan. Kaya nga lang ngayon dahil sa institution, parang hindi ka na makakagamit. Sila na ang nauna na nagparehistro. Pero hindi po ganun yung Biblia. Kung ano yung binasa mo dyan, yan din yung tao, pwede niya rin gamitin yan. Dahil ibinigay yan para sa lahat. Kaya huwag mo sabihin, kayo ka lang Ingles ni Pilato, kayo ang kingdom of kingdom of Jehovah, kingdom of ni Kamote, ayan. Yung nakagulo ngayon si Kamote. Kaya ganun po yan. Ang sabi ng Diyos, kailangan tayo ay maging banal. Hindi yung akala mo ikaw na may-ari ng religion. Ganun. Hindi po ganun yan. So, tuloy po tayo. Yun nga, ang kaluluwa natin, tinatawag na permeate o ano ba yung permeate? Saturated, kumbaga sa tubig, masasaturate niya lahat ang yung kaluluwang yan. Naka-angkla siya sa lahat ng ating mga spinal at saka yung mga bone and marrow natin. Nandiyan ganyan. Yan. Ngayon, ang huling-huli ay katawan. Ito, yung nakikita natin, mga mukha natin, mga physical, yan ang huli. Kaya tayo may tatlong bahagi na sinasabi na pakabanalin nawa tayo. Ang inyong katawan ay spirito, kaluluwa, at katawan. So may tatlong bahagi tayo. Kaya ang Diyos, may pinakilala na tatlong bahagi. Kung ang Diyos nagpapakilala lang 1,000,000 bahagi niya, anong pakialam natin? Hindi, papakilala niya gano'n. Pero tatlong bahagi ang pinakilala ng Diyos. Yung Ama na sinasabi sa binasa ni kanina, sa araw na ito, sabi ito, kaya maging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at bigyan ka dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila sapagkat kailanmay wala ni saman sa mga anghel na sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So dito ang Diyos ang nagkatha 700 taon bago dumating si Jesus Christ. Ipinrapis ito na si Jesus na may isang magiging anak at yung isa magiging ama. What could you say? What could you say? Wala tayong magagawa. Yun ang gusto na Diyos. Isang Diyos na kayang maghiwalay ng kanyang bahagi. Samantalang tayo, pag ang kaluluwa natin humiwalay sa ating katawan, ay bulok kang bata ka. Bulok. At kung ang isip natin mabura, ay patay kang kaluluwa ka. Walang magbagagay sa iyo. So, ang Diyos may kapangyarihan siya maghiwalay. Natawagin niya yung isang parte niya na ama at yung isang anak. At yung darating naman ay banal na spirito. Ipinakilala nila sa huling panahon nung dumating si Jesus Christ. Ayan. Hindi ibig sabihin na yung pinanganak si Jesus Christ ng ama, kaya naging anak siya. Hindi gano'n. Hindi sila ay gumawa ng isang miracle na upang maging tao. Bakit kailangan maging tao? Para bayaran niya ang ating buhay. Ng kanyang buhay ang ating kasalanan. Hindi natin ipapaliwanag sa ngayon yan. Pero yun talaga ang dahilan kaya naging tao upang tubusin
tayo sa kasalanan. Huwag tayo mapunta sa impyerno. Sana impyerno, nakita mo ba? Yan ang mga tanong ng iba eh. Abay, masasabi ko sa'yo, tanga-tanga ka. Kung sinabi ng Diyos ang araw ang impyerno, abay, napakainit yan, 7,000 centigrade yan. Pero hindi sinabi ng Diyos na ang araw ang impyerno. Ano sinabi? Yung impyerno, which is abyss o sa kailaliman. Kung ano ang daigdig na tinawag na daigdig sa English earth, ang ibig sabihin ng earth, daigdig na mga buhay o world of living. Yan, buhay ka dito. Ha? Kita nyo, naglalakad tayo, beso-beso, nagdadrive, world of living. Pero sa ilalim nitong earth, nandito ng hell at tinatawag na abyss. Yun ang world pa rin, hindi pa rin umalis. World of the dead. So pag nangamatay ang isang tao, yung kaluluwa mo, hahatakin sa ilalim sa world of dead. Hindi ka makakahalis sa mundong ito. Dito pa rin, nagsasaya ka dito. Pag sumabay ka sa Panginoon, world of dead ang bagsak mo. Yan, yung hell na tinatawag. O Hades, sa Grego, Hades. Sa English, hell, world of the dead. Sa Hebrew, Sheol, world of the dead. Pero isa lang, yun ay world of the dead. Ano sinasabi doon? Mainit. Wala silang chance magsalita. Magagnasin daw ang tip dahil sa tindi na parusa. So ngayon pa lang, bago parusahan ng Diyos ang tao, siya na nagpakahirap para tubusin tayo sa kasalanan. Yan po ang importance yan. First step, first knowledge. At sa loob yan, napakaraming righteousness na kailangan malaman mo para magsunod mo at mag-glorify mo ang Father God, ang Ama, ang Diyos, ang anak, ang nagpakahirap. Yan. Sino ang nagbigay sa pangalan ng anak? Sino? Ang nagbigay ng pangalan ay yung Diyos, yung Ama. Binigay ang pangalan. Ang anghel ang nagbigay kay Mary, natatawagin Jesus. Ano? Yeshua. Ano yung ibig sabihin ng Yeshua? Savior, the Savior, the Helper. Ayan. Kaya huwag yung dalawa ilain ang pangalang Jesus at dahil ang meaning yan, the Savior. Yan. Jesus Christ. Yung Christ, yun ang kanyang authority. Christ. Walang pwedeng makiusap sa Diyos kahit mga anghel. Kahit yung mga nagkasalang anghel, tinapon sa lupa. Ayan, maganda sana pag-usapan ng anghel, pero mauubos ang topic natin. Stick lang muna tayo sa ating topic. Kaya nga, nung pumunta dito si Jesus, na hindi pa Jesus, na Diyos din naman. By the way, bago pinanganak si Abraham, nakita niya na si Jesus Christ. Kaya nga lang, hindi Jesus Christ ang pangalan niya. Ano siya? Nung una, sa panahon pa ng mga Genesis, ang pangalan niya is ancient days. He is the eighth. But dahil ang Diyos walang pangalan, nakikilala ko sa pangalan El. Yung tawag nila sa isang deity. Walang pangalan. Kaya katulad ng I am, pangalan mo yung I am, yun, binigkas niya. Anong pangalan niya? I am the God in prayer. So raw, I am. Ngayon kung ita-translate mo yung pangalan, I am na yan, sa Hebrew, ay yan ang salitang Hebrew na nakakonsonant Y, H, W, H. So isang Y, tapos isang X, isang W, at saka isang X. Basahin mo kung paano mababasa. Ang basa nila sa English, binabasa nila na Yahweh. Sa Grego at sa mga Latin, binabasa nila na Yahweh. Yahweh. Kaya may mga Yahweh. Sa Latin nila binabanggit yan. Hindi sa
hindi sa Hebreo. Kasi sa Hebreo, ang banggit niyan ay Yahweh. Kaya Yahweh, I am. So, pero tayo mga Pilipino, iba ang diction natin sa vowels ng IA, ng tinatawag na yung vowels niya, composed of ano yan vowels and consonant. A-E-I-O-U ang vowels. So sa English, dahil yung A, ang pronounce yan A, Yahweh, Yahweh. Yan ang pronunciation ng mga Amerikano, mga parang Islam, mga bloody nose. Pero sa Pilipino, ano ang tawag natin sa A? Sa A, di ba A? Kaya, ang salita, ang tawag sa Diyos dapat ng mga Pilipino ay Yawa. Sino sa inyo nakakaintindi ng Yawa? Ha? Ang Yawa ang tawag niya sa demonyo, sa Bisaya, Yawa. Yawa ka. Oh. So nakita mo ang mga kamalian na tao. Mga simpleng bagay lang hindi nila naiintindihan. Sa ayot na i-pronounce ang pangalan ng Panginoon ng tama, ginawa pa nilang sa demonyo, pangalan ng demonyo. At ang attribute ng Diyos sa bawat isa, tulog ka man o gising ka, gusto malaman nyo na ang pangalan ng Diyos na I am ay pinopronounce ninyo. Sa paanong pangaan na natatawag nyo, tumatawag kayo sa Diyos. Sapagkat yan the way we breath, kami na, huminga tayo. Lalo pag natutulog ka, ganito ang mo. Kung hihinaan mo yan, hindi mo napapasin na tinatawag mo ang Diyos minuto sa 2 segundo. Yawa. Lalo pag sinisingal ka, medyo ang bilis na pagkain mo, siningal ka. Tawag mo ito. Huminga ka, minuto na tatawag mo ang pangalan ng Diyos. Hindi nyo napapansin lang. Ngunit sa ulang panahon, nagbigay talaga ng pangalan ng Diyos na si Jesus Christ, na ibig sabihin ang tagapagligtas na Messiah o the Savior Messiah o Kristo. So yun ang ibig sabihin ng Jesus. Ibig sabihin Savior o sa pangyan, isa pang term, God is with us o yung Emmanuel. Hindi naman kasi na yung tawagin ng mga Pilipino yung Emmanuel. Hindi yung pangalan talagang ibinigay. Sino ang nagbigay niyan? Binigay yan ng Diyos. Yung isa, yung Ama na hindi bumaba sa lupa. Yan ang nagbigay. Kaya, Jesus sa aklat ng buwan, babasahin natin. Dito, parang kumbaga sa atin, sa technical na pananalita, makikita natin na parang kukumprontahin ni Jesus Christ ang Ama. Kasi nga, nababagabag siya dahil darating na, ipipilitin na siya. Kaya hindi natin masisisi na tayo, yung iba dyan nagkakasala, natatakot sa kamatayan. Pag kumaunawaan nyo lang ang Panginoon, hindi na mangyayari sa inyo. So, ngayon, ipapaliwanag ko yan kung may panahon pa sa awa ng Diyos. Dito, sa 17, ating babasahin. Ito ang pagkakabasa. Sa talatang 17:1, ito ang sinabi, sapagkat sabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala sa langit at sinabi niya, ito tumingala to look up on heaven. And he said, ito ang sabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak, para parangalan din kita. Sino ang magsasabi niya sa Diyos? Sino ang may lakas ng loob na magsabi, oy, parangalan mo ako, dumating na ang oras? Jesus, nasabi ka sa Diyos yan, parang walang paggalang sa Diyos. Sabi niya, dumating na ang oras, pangaralan mo ang iyong anak para parangalan din kita. Pero
niya sa Diyos yan. Para arangalan kita. Pangarangalan mo muna ako. Pero mo napakabigat ni Jesus Christ. Para sinasabi, pinipilitan lang ng iba dyan na ini-expose mo si Jesus Christ. Na siya, ganito lang yan. Paano nagkakamali kayo? Walang